yan. Saan ka pupunta? School. Ano gagawin mo sa school? San Roque. May school na? 30 classmates po. Mine boys and 3 girls pala, please. Okay. Sure ba yun? Morning, friends! Papunta kami ngayon sa school para sa assessment ni Ethan for next week for the school year 2025 and 2026. So, after sa assessment ni Ethan, umuwi na kami agad para sa preparation niya for next week. Nag-writing siya and then nag-coloring. After nun, magsisimula naman si Mama sa day niya. Charot. Good morning, friends! So, papasok na ako sa work today. Grabe ang traffic na kasi may pasok na. Busy na talaga ang mga tao, ang mga students. Pasok na sila talaga. Kaya parang ang tagal bago makapasok sa trabaho. So, ngayon, as papunta na sa work, si Ethan today ay nasa house. Bali next week on start ng class niya. Nag-prepare pa siya kasi mamimili siya ng colors, ano pa ba? Pencils. Hindi naman si Ethan kagaya ng ibang kids na kailangan bago yung shoes, bago yung yung bag. Hindi siya ganon. Salamat naman kay Lord. Siguro kasi nga, di ba, sila, awesome kids sila. So, they prefer comfortable na mga gamit. Kasi pag worn off na yung shoes, parang comfortable na syempre gamitin kasi malambot na. Medyo si Ethan maarte siya sa sapatos. Pag bago, nagkakalyo yung paa niya. Ayun na nga. So, yesterday, ako po ay lumipad at sumama sa aking mga friends. Lumabas kami. Pero alam nyo, nakaka-unwind yun. Every once in a while, lalo tayo ay mga usang parents, napupuno din tayo sa buhay, sumasama ang loob, ganon. So, yun ang breather, yung out with friends who become your family, ganon. So, awesome parents din sila. Pare-pareho kami, meron kaming isang anak. So, ayun na nga, we talk about life and the progress of the kids. Maganda kasi may mga progress ang mga bata. Nakakatuwa. Tapos, syempre, napag-usapan namin yung mga sumpong ng kids. Kasi sa totoo lang, nagkakaroon talaga ng sumpong ang mga bata dahil hindi sila nakakalabas ng house. Ang gusto talaga nila is yung nai-enjoy talaga nila ang kabuhayan nila. So, kung may mga kids kayo na nasa spectrum, dapat nabibisi sila, ganon. Meron silang activities kasi mahirap yung naboboard sila sa buhay. Kasi dyan pumapasok ang sumpong. Ito na nga, nakapark din sa wakas. Ayusin natin parking, bawat Pilipino, baka magalit ang taga-parking attendant. So, ayun na nga. Later naman, pagbaba ko,
At ako'y magbabalik. Ciao, kumpadre. Although nakakahilo yung video ko dyan habang pababa ng car, natatawa ako kasi first time kong magka-camera. Tapos yung lalaki nandun sa motor nakatingin siguro, iniisip niya, sino ka? Bakit ka nagbi-video? Vlogger ka ba? Vlogger na ako. Habang naglalakad, nagbe-video. Ayan si Nicole. Anong masasabi mo? So, this is the yesterday's clip. Kasama ko yung mga awesome moms. We talk about life, like I've said kanina. And we always do this once in a while para meron kaming outlet sa crazy world and crazy life na ito. But I'm proud of you guys na kinakaya nyo ang everyday struggle as a mom with ASD. And this is one of the best happened in my life dahil na-meet ko sila. And na-feel ko na hindi lang ako ang may kagayang case ni Ethan sa mundo. Spread the love and positivity. Yes. Hello, friends! It's 5:30 in the afternoon at pauwi na ang pinagpala ng lahat. Pauwi na ang mami ng Ethan. So, uwi tayo ngayon ng nakabili ng dinner. Ang dinner namin tonight ay tadan! Danggit. Ano pa ba to? Danggit with the famous kamatis and itlog na pula. Hindi ko na mapapakita dahil nagmamaneho ako. So, eto na nga. Ang question ko sa inyo na viewers. Char! Na-feel nyo ba na yung nagpupursigi ka naman sa buhay, pero parang hindi mo naman nare-reach yung goal na gusto mo. Alam mo yung sige naman ang pasok mo sa trabaho, sige ang pakikisama mo ng maayos, pero bakit ganon? Bakit very hirap na maabot mo yung gusto mo, yung kung saan mo gusto patungo, alam mo yung gano'n. Kaya ko yan sinasabi kasi now na sobrang hirap ng buhay, diba? Halos lahat naman naghihirap, hindi lang naman kami. Ang hirap kahit kumbaga meron kang negosyo pero
nahihirapan kang ma-hit yung mga quota para sa expenses, para sa mga bills mo. Parang ang hirap niya i-reach, ano? Lalo kapag walang pumapasok na income na tuloy-tuloy. Pero sa lahat ng yan, nandyan pa din yung feeling ko na hindi lang naman ako siguro nandito lang. Diba? Kumbaga, kapag nasa baba ka na, wala ka naman ng ibang dapat puntahan kundi sa taas. Diba? When you're down, sa taas na lang ang patungo mo eh. Kasi kung pupunta ka pang baba, 6 feet under the ground na. Pero, come to think of it talaga, napakahirap ng buhay ngayon, ang taas ng bilihin, ang taas ng supply ng kailangan mo sa negosyo mo, or kung ikaw naman ay nagtatrabaho, ang taas-taas ng transportation, yung mga ganon, di ba? Electric bills, ang taas, water bills, grabe. Talagang iba na ngayon. Hindi kagaya dati, nung mga bata pa eh. Maglalaro ka lang sa labas, happy ka na, bibigyan ka lang ng 2 piso ng magulang mo, good na yon, makakabili ka na ng kung ano-ano. Pero today, siguro, nafe-feel ko na yung adulting na tinatawag nila. Meron ng pressure, nagkakaroon ka ng anxiety, kasi syempre, yung mga hinahabol mong kailangan bayaran, minsan, nakakahiram ka ng pera sa ibang tao, tapos, hindi mo alam kung paano mo ibabalik kasi wala naman din pumapasok na income. Alam mo yung ganun? Napakahirap, grabe. Ang hirap. Pero sa lahat-lahat ng yan, na nararamdaman ko at nararamdaman ng bawat Pilipino, hindi lang dito sa Pilipinas, kumbaga sa buong mundo, di ba? Na let's be thankful and grateful kasi paggising mo, may higaan ka, diba, may kumot ka, pag nilamig ka, diba, yung mga maliliit na bagay. Napaka swerte pa din natin kasi itong pag-vlog, swerte pa din kasi nakaka-vlog, mayroong cellphone, may ginagamit kang phone or may ginagamit kang camera para makapag-vlog. 'Di ba? May internet ka para siya ma-upload. Ang pinopoint ko lang is let's be grateful kahit sobrang dami ng struggles kasi si Lord lang ang makakasalo sa'yo. Wala lang, nagdadrama lang ako kasi life is so hard. Tapos, 'di ba, may anak ka na kailangan kahit papaano ma-support mo yung mga pangangailangan niya kasi syempre, di naman pwedeng hindi mo siya bigyan ng activity, hindi siya makalabas. Ganun kasi mostly ang mga special na bata Dapat nakakalabas sila, nakaka-meet up with friends, makain man lang nila once in a while yung pagkain na gusto nila. Kasi kapag hindi mo masupport yung ganun, nagtatantrum sila, yun yung mga struggle din ng mga parent na kagaya ko. So, at saka, kung gusto mo din talaga na magkaroon ng maayos na life, no? Kailangan mo din mag-start within yourself. Diba?
Yun yung multo ko eh. Yung may mga instances na magagandang offer, ni-reject mo, yung mga ganon. Pero, hindi naman na ako nagsisisi. Dahil, eto nga, meron akong anak na nasa spectrum. So, kaya ko na-reject yung mga work na alam kong makakain ng buong araw ko is para sa kanya, para magkaroon ako ng time. So, nais ko lang i-share sa inyo na kahit nakaka-feel kayo ng drain, nakaka-feel kayo ng kulang, maging thankful pa din kasi lalo sa mga nanay na kagaya ko na yung anak ay nasa spectrum, maging thankful pa rin tayo na kahit papano nasusuportahan natin yung mga anak natin kahit sa maliliit na bagay. Ayun na nga. Naglabas lang ng kalungkutan kasi iba talaga ngayon kapag hindi mo nilabas yung sadness within you, you will feel like parang magda-drown ka dun sa emotion na yun. Kaya if you have time, you have family na feeling mo kailangan kausapin or friends na need ng shoulder to cry on, mag-listen lang kayo sa kanila and i-support nyo sila. And kahit papano, at least emotionally, nakatulong. No? At pauwi na tayo. And I hope and I pray that everyone ay makaluwag-luwag sa buhay. And matigil ang mga gera sa ibang bansa. Dahil kawawa yung mga bata. And ipag-pray natin yan lahat. And of course, we'll see you on our next vloggy wogi. Kaya, friends, ciao!